Isipin mo to, ang Pilipinas ay puno ng ginto, puno ng tanso, dagat na sagana sa isda, lupa na kayang magpakain ng milyon-milyon. Pero marami pa rin ang hirap sa araw-araw. Kaya kung mayaman ang Pilipinas sa likas na yaman, bakit hindi pa rin ito nararamdaman ng karamihan? Oo, totoo. Mayaman ang Pilipinas. May mineral deposits sa lupa. May isda at yamang dagat sa karagatan. May mga taniman ng palay, prutas at niyog. Pero ang problema, ang likas na yaman ay hindi automatic na nagiging kayamanan ng tao. Kung walang maayos na sistema ng pagproseso, pamamahala at distribusyon, ang yaman na yan ay nagiging hilaw na produkto na iniluluwas sa ibang bansa. Halimbawa, may tanso ang Pilipinas. Ibinebenta natin ito bilang hilaw na mineral sa ibang bansa. Doon nila ito ginagawang mga kable, computer parts at iba pang produktong mas mahal ang halaga. Kaya mas malaki ang kita nila kaysa sa atin. Ganito rin sa niyog. Madalas nating iniluluwas ang hilaw na niyog o kopra. Pero ang ibang bansa ang gumagawa ng coconut oil, cosmetics at iba pang produkto na mas mataas ang presyo. Sa madaling salita, tayo ang nagbebenta ng sangkap pero iba ang kumikita sa natapos na produkto. Kaya kahit mayaman tayo sa likas na yaman, hindi natin nakukuha ang buong benepisyo nito. Ibig sabihin, ang ibang bansa ang kumikita ng mas malaki mula sa yaman natin, hindi tayo. Isa pang malaking dahilan ay ang klase ng trabaho. Maraming Pilipino ang nasa informal jobs, low-wage service work o agriculture na kulang sa modern tools. Kapag mababa ang value ng trabaho, kahit maraming trabaho, hindi pa rin sapat ang kita para umangat ang buhay. At kapag mahina ang edukasyon, limitado ang skills. Kapag mahina ang infrastructure, mahal ang galaw ng negosyo. Kapag mahina ang sistema, bumabagal ang pag-unlad. At kapag lahat ito pinagsama, nagiging mabagal ang pag-angat ng buong bansa. Isipin mo ang ekonomiya bilang isang sasakyan. Ang likas na yaman ay ang gasolina. Ang mga manggagawa ay ang makina. Ang edukasyon at infrastruktura ay ang mga gulong at piyesa. At ang gobyerno ang driver. Kapag kurap ang driver, maaaring mapunta sa maling proyekto ang pondo. Mabawasan ang perang para sana sa paaralan, ospital at kalsada. Mas mahirapan ang mga negosyo na mamuhunan at bumagal ang pag-unlad ng bansa. Pero kahit mawala ang korupsyon bukas, hindi agad yayaman ang Pilipinas. Kailangan pa rin ng mas maraming trabaho na mataas ang sahod, mas magandang edukasyon, mas maayos na infrastruktura at mas malakas na industriya. Pero bakit mahalagang pag-usapan ang korupsyon? Dahil ang bawat pisong nasasayang sa korupsyon ay perang hindi napupunta sa mga proyektong maaaring magpalago ng ekonomiya. Kaya may mga bansang may konting likas na yaman tulad ng Singapore, Japan at South Korea na naging mayaman dahil sa mahusay na pamamahala. Samantalang may mga bansang napakayaman sa langis o mineral pero nananatiling mahirap dahil sa mahinang pamamahala at korupsyon. Hindi totoong mahirap ang Pilipinas dahil kulang ito sa yaman. Ang mas mahirap tanggapin ay hindi lahat ng yaman ay napupunta sa pag-unlad ng bansa. Kapag ang pondo ay nauuwi sa korupsyon, imbis na sa paaralan, ospital at infrastruktura, ang nawawala ay ang oportunidad para sa milyon-milyong Pilipino. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi pa rin nararamdaman ng maraming Pilipino ang yaman ng bansa? Dahil ba sa korupsyon, kakulangan sa industriya, mahinang edukasyon, o iba pa? Ibahagi ang iyong opinion sa comments. Kung may natutunan ka, i-like ang video. I-share mo ito para mas maraming Pilipino ang makaalam. At huwag kalimutang i-follow ang Facebook page natin at i-subscribe ang YouTube channel natin para sa mas marami pang kaalaman, pagsusuri at mga usaping mahalaga sa ating bansa.